Po sa inyong lahat. Tayo na sa ika-6 na umaga na ng ating Misa de Gallo at usually ito na yung time na talagang nasusubok ang ating commitment para sa madaling araw na pagsisimba. At pati yung mga pari, ito na yung mga umaga na kinakatok na lang sila at ginigising ng mga tao sa kumbento. Sa aking karanasan, siguro mga 3 o 4 na beses kapag kalagitnaan na ng simbang gabi, yung mga tao na lang ang nanggigising doon sa gate sa labas. Sumisigaw sila, no? Father, umaga na, magsisimba na kami, no? Kaya kayo na walang palya at hindi pa rin inaantok hanggang ngayon at talagang dire-diretso na kumpleto nyo na ang 6, palakpakan ninyo ang sarili ninyo. So ngayong umaga, bago natin pagnilayan ang ating ebanghelyo ay ang ating usual na hulaan ng laman, no? Kagabi, ang ginawa ko, hindi ko nilagay dito yung huhulaan, pinalagay ko dyan sa ilalim ng mga upuan. Pero dahil matagal, bago nila mahanap, nilagay ko na lang dito para madali, no? So ang ating huhulaan ay isang bagay na ginagamit, no, sa pagsindi ng kandila, pagsindi ng apoy, pero ito ay ginagamit din ng mga mahilig bantawag natin dyan, magdagdag sa global warming, no? Na yung stick na umuusok, no? At ito ay nilalagyan, no, ng alam na nila. Sige, bilis ha. At ang premyo ngayon ay ano na, 350 na ha, 350. Lighter. Ang galing ah. O, dyan lang kayo, dyan lang kayo. Anong pangalan mo? Ilis. Ilis. Kuya mo ba yan? Kuya? Kapatid? Hindi. Okay. Ikaw, anong sagot mo? Lighter. Okay, lighter. Tingnan natin kung lighter nga ang laman ng supot na ito. Tantararan, tantan. At ang laman ng supot ay lighter nga. Ang galing naman ng mga batang to. Dahil dyan, nanalo kayo ng tig 350, ha? Oh, Elise, muna. 1, akyat pa kayo dito para maabot nyo. Dito, akyat. Yan, 1, 250. Si Elise muna. 3, yan. Bibigyan natin si Kuya. Yan, 1, 2, 3. Yan, palakpakan natin. Very good. O, balik na kay Mami, no? Lighter. Bakit lighter? Kasi parang si Maria tsaka si Elizabeth, no? Pareho silang binigyan ng Diyos ng liwanag. Tayo muna natin. Ng liwanag. Pero dahil nga si Elizabeth ay may katandaan na, alam nyo, pag matanda na, marami nang nararamdaman, maraming problema. Siguro, pinagtatawanan siya ng mga kapitbahay. Kapag minsan nakakaranas tayo na nalulublob sa problema, nalulublob sa kakaisip, nalulublob sa krisis ng buhay. Kaya si Elizabeth, tuwang-tuwa siya nung dinalaw siya ni Maria na nagmamadali kasi parang nalunod ang buhay niya, na-overwhelm siya sa napakalaking biyaya ng Diyos. Kaya pag minsan, ang buhay, kapag nalublob sa problema, ayaw nang mag-spark, no? Wala nang sindi. Ayaw nang umilaw, ayaw nang lumiwanag. Pero salamat kay Maria, dumating siya para muling
sindihan, no? Pwede pa pala yun, no? Pwede pa pala tayong sindihan kahit na ayaw na nating mag-spark, ayaw nang sumindi, basta meron lang isang tao na nagmamadaling dadamay sa atin, no? Para ipasa niya, ibigay niya, at muli kanyang sindihang muli ang pag-asa, ang pag-ibig. Palakpakan natin si Maria sa kanyang pagbibigay ng liwanag muli kay Elizabeth, no? Spark, no? Sana merong spark sa inyo ngayong Pasko, no? Ano yung spark na iyon? S-P-A-R-K. Sino ang magbibigay nun? Number 1, spouse, no? Asawa. Sana yung asawa nyo yung nagpapalablab o lagablab, no? Ng apoy, ng sipag, ng pag-ibig, ng pag-asa, no? Hindi yung asawa yung pumapatay o umiihip sa pag-asa sa buhay, no? Spouse. Pangalawa, letter P, parents or partner, no? So kung wala ka pang asawa, may partner ka, sana yung partner mo o yung parents, no? Ang magbigay sa atin ng spark. O kaya naman, letter A, our associates, no? Mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa simbahan, kasama natin sa grupo ng organisasyon. Sana yun yung magbigay sa atin ng spark at magdala uli ng liwanag at apoy, no? O kaya naman, letter A, R, relatives o kamag-anak, no? Kung wala kang kamag-anak na ganun, ikaw yung maging kamag-anak na ganun, sa kamag-anak mong walang ganun. Walang spark sa buhay, no? At syempre, panghuli, letter K, syempre, walang iba, kundi ang dala mismo ni Maria, letter K, si Kristo, no? Si Kristo ang magbigay ng spark. So, narinig natin na nagmamadali nga si Maria para muling damayan, sindihan, no? Ang kanyang pinsang si Elizabeth. Yan din ang narinig natin sa ating unang pagbasa, napakagandang pakinggan. Para kang nakikinig ng love letter. At talaga namang love letter itong ating first reading. Yung mga nagbabalak magpakasal na gumagawa ng liturgy for your wedding, this can be read as your first reading. Because it talks about o tungkol sa isang lover o nagmamahal na nagmamadaling puntahan ang kanyang minamahal. Sabi, ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kumilos, ang katawan ay masigla. Yan, ha? Yung tunay na mangingibig, no? Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla, no? Always rushing, no? Nagmamadali. At ganun nga si Maria, mangingibig siya. Mangingibig, no? Ng mga nangangailangan. Kaya nagmamadali siya. Tandaan natin ang salitang dali, no? Dali. Rush sa Ingles. Bakit nga ba kailangan nating magmadali? O bakit ka nagmamadali? Ano ang ipinagmamadali mo? Sana ito ang ating pinagmamadali, no? D-A-L-I. Una, sana dalian natin o nagmamadali tayong dalhin ang Diyos kahit saan. Kaya pagkatapos ng misang ito, dahil tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin sa bibig natin, sa puso natin, sa katawan natin ang Diyos na totoo, sana dalhin natin kahit saan tayo magpunta. Pupunta tayo sa mall, pupunta tayo sa palengke, pupunta tayo sa trabaho, pupunta tayo sa tindahan, pupunta tayo sa tricycle, pupunta tayo sa jeep, pupunta tayo sa park, pupunta tayo sa anumang lugar, kahit saan. Sana kagaya ni Maria, dala-dala niya lagi ang Diyos. At dahil dala niya ang Diyos, dalaw at damay ang ginawa niya kay Elizabeth, no? At hindi lang basta dalaw at damay 3 months daw siyang nag-stay doon. Siguro nag-igib siya ng tubig, nagsibak ng kahoy, nagluto,
no? Naglinis ng bahay ni Elizabeth. Wow, what an inspiration, no? Nagmamadali kasi dadalhin niya ang Diyos kahit saan siya magpunta. Letter A, katulad ni Mama Mary, sana tayo rin ay agad nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos, no? Agad nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Ano ang sabi ni Mama Mary kay Angel Gabriel? Maganap nawa sa akin ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos nun, agad-agad din siyang pumunta sa kaburulan ng Judea kay Elizabeth. So, iyan ay tanda, no, ng pagmamadali sa pagtanggap sa pagpapala ng Diyos. Ang taong pinagpala ay ang taong katulad ni Maria na lagi at agad nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. At ang tugon niya ay laging oo at ang oo niya ay buo, mapagpakumbaba at hindi pabago-bago. No? Sana agad tayo na nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung wait muna culture ngayon ng mga kabataan. No? Pag inuutusan, wait lang po, teka muna. No? Kaya pag minsan may mga matatanda kaming kinakausap ni Father Job, ini-invite namin mag-serve sa simbahan. Bakit hindi po kayo mag-Eucharistic Minister, MBG, o kaya UCG, o kaya LECOM? Ang sagot ng ilan ay, sandali lang po, kapag nag-retire na po ako. Teka muna po, pag-iisipan ko po muna. Kapag nakatapos na po yung mga anak ko. Sandali lang po, kasi may mga commitments pa po ako. Hanggang yung kakasandali nila, nakalimutan na at pagminsan, sa kakasandali, nakuha ng namatay, hindi pa nakatugon sa kalooban at tawag ng Diyos. So sana kagaya ni Maria, agad nagsisikap tayong tumugon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, letter L, kagaya ni Mama Mary, let God use you, no? Para haplusin ang kapwa natin, no? Siguro, ganun nga yung pagbati ni Maria kay Elizabeth, no? Pagdating niya, hinaplos niya kagad ang likod ng matandang buntis. Hinaplos din niya yung tiyan niya, no? Sabi niya, insan, no? Huwag kang mag-alala, no? Nandito ako, tutulungan kita. So, ang taong pinagpala, kagaya ni Maria, ay talagang taong dinadala ang kanyang tulong sa pagdamay sa kapwa. Kagaya ni Maria, nagmamadali pang pinuntahan ang pinsan niyang nagdadalang tao sa kanyang katandaan. Pinagpala siya dahil naghatid ng pagpapala sa buhay ng iba sa pamamagitan ng pakikisa sa kanyang kalagayan at pagtulong sa kanyang mga pangangailangan. No? So let God use you para haplusin ang kapwa, tulungan ang kapwa. At panghuli, letter I, gising pa ba kayo? Parang napakatahimik nyo na. Letter I, sana nagmamadali tayong ibahagi ang regalong natanggap natin, no? At ano yung pinakamagandang regalong natanggap natin sa tuwing Pasko? Walang iba, kundi ang pinakamagandang regalong tinanggap din ni Maria, no? Sa kanyang sinapupunan, ang pag-ibig ng Diyos Ama na nagkatawang tao, si Jesus, no? Hindi lang natin ito ibahagi, kundi ipakilala ang pagmamahal ng Ama sa mundo. Mga minamahal na kapatid, sana tayo ay yung tao na letter I din ito, no? Ibinibida si Jesus at hindi ang sarili, no? Ibinabahagi si Jesus at hindi lang yung sarili nating mga nakayanan o natanggap na blessings, no? Kundi ang ating Panginoong Yesus mismo, katulad ni Maria, ang daladala ng taong pinagpala ay si Jesus. Tanging si Jesus at laging si Jesus. Nakilala ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth
na si Jesus ang dala ni Maria sa buhay nilang mag-ina, kung kaya't sa tiyan pa lamang ng kanyang ina, ay napalundag na ito sa galak. Kapag sarili natin ang ibinibida natin, hindi yan pagpapala. Pagyayabang lang iyon, no? Kaya mga minamahal na kapatid, sana kung meron mang Christmas rush, kung meron mang pagmamadali sa Pasko, ay ang pagmamadali na dalhin ng Diyos kahit saan. Pagmamadali dahil agad tayong nagsisikap tumugon sa kalooban ng Diyos. Pagmamadali dahil we would like to let God use us so that other people may experience His love and mercy. At panghuli, nagmamadali tayong ibahagi ang mga regalong natanggap natin. Ito'y walang iba kundi ang pagmamahal ng Ama sa atin at sa mundong ito. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipanalangin natin ang ating